morning. This is my second day. So, ito yung room ko. Yan. Napakaganda kasi besides the bed, meron ka pang balcony, sala. So, puntahan natin yon. Napakaganda ng sala dito. So, ito yan. Napaka-relaxing dito sa place. One of the best hotels sa buong mundo. Sa lahat na napuntahan ko, naikot ko na buong mundo. One of the best hotels itong Venetian Hotel. So, kasi yung mga room niya, ang ganda. Worth it. Yan. So, makikita nyo. At ang ganda pa ng view ko. Napakaganda ng view ko. Ito yung view ko. Siyang golf court. Yan. Mini golf course. And medyo windy. Ayun, may pool dun sa baba. Baka mamaya mag-swim ako. Napakaganda ng Macau. So, napaka worth it talaga ng bakasyon kong to, kahit na 4 days and 3 nights lang si Happy Loner Traveler sa Macau. Na-enjoy niya naman to na sulit. At saka marami siya natutunan na pwedeng dalhin sa Pilipinas to improve more our tourism. So, abangan niyo mapupuntahan ko this second day. Napakaganda. And, ganda na room ko. Perfect. Napaka-amazing. And sarap na rin dito ang mga friends ko in the future. And mga Pilipino dyan, bisitahin na rin ang Macau para marami kayong matutunan sa mga kultura nila at lalo nyong ma-appreciate kung gaano kaganda rin ang kultura natin once you see other cultures of other races. So kararating ko lang ng Senado Square. I-explore ko ang Senado Square, one of the main tourist sites dito sa Macau. Ito yung landmark ng Senado Square. So pupunta na ako. Center ng Macau. Nakikita niyo napakaganda ng likod ko. So puntahan to ng mga tao rin. Isa rin to sa mga mass tourist site. So malapit to sa Sao Paulo Cathedral. Mamaya pupunta ko sa Sao Paulo Cathedral. Napakaganda ng Senado Square. Maraming shopping area dito. So dito sa Senado Square, dito sa Macau, must try rin ng mga dried meat. Ayan, nakikita nyo. Must try rin yung mga yan na kainin. So, yan. Dito ako ngayon sa busy district ng Senado Square. Mamaya pupuntahan ko yung Sao Paulo Cathedral, ruins. Kaya yun. Ang daming tao dito mo makita yung mga souvenirs. Pwede ka mag-shopping dito anywhere. Tapos mas mura dito, mas mura. So dito sa dulo ng Senado Square, dito yung makikita yung mga Sao Paulo ruins or Sao Paulo Cathedral, yung mga natira na lang sa kanya. So magkalapit lang ang Senado Square sa Sao Paulo. Nakikita yung sa tabi ko. Isang Sao Paulo Cathedral sa World UNESCO Heritage Site. So, isa siya sa mga must-see dito sa Macau. Andito na ako malapit sa Sao Paulo Cathedral. So, akit ka lang ng ilang steps. Andito ka na. Napakaganda, oh. Ma-appreciate ko yung mga ruins na talagang preserve kaya naging World Heritage Site siya ng UNESCO. So maraming mga tourist na pumupunta dito. Isa to sa mga must-see dito sa Macau. So visit nyo ang vlog site ko, armyyuson.blogspot.com, and Happy Loner Traveler. Direction, and I give my life to somehow attract your attention, and I touch myself like it's somebody else. Thoughts of you are tattooed on my mind. Let me show you. So habang nalalakad ako dito sa downtown ng Macau, nakita ko itong isang memorabilia ng museum siguro. And nakita ko napakaganda ng
ng fine art dito. So, nagpa-picture na rin ako, naglalakad-lakad lang ako. May mga na-discover ako about Macau na napakaganda. I can't stop thinking about you. You never go, what do I do? I can't stop thinking. So, isa sa mga technique dito, may mga free bus tours ang mga hotels dito and casinos. So, para makamura ka or para wala kang gastusin, pwede ka na sumakay sa mga free bus tours na to. And iikot ka na, makaka-tour ka na ng libre. So, ngayon naglalakad ako papuntang Ama Temple. Dala ko ang aking mapa. Siyempre, napaka-importante na may mapa dito kasi kapag wala kang mapa, mawawala ka dahil ang mga Chinese dito hindi marunong mag-English. Kukunti lang yung marunong pero ang hirap pa nilang intindihin mag-English. Kaya ngayon, hinahanap ko kung saan ang Ama Temple. Naglalakad ako para mahanap ang Ama Temple. Kaya importante may mapa ka. So at last, nakarating na ako ng Ama Temple. Ayan siya, sa likod ko. So papasok ako, alamin ko anong pwedeng gawin sa loob ng Ama Temple. So you want company? Is that all? Serenading. So andito na ako sa pinakataas ng Ama Temple. So napakahuli ng grounds na to para sa mga Chinese dahil 95% ng Macau is mga Chinese and mix na ng yung rest mix na ng Macanese which is Portuguese and mga Macau, mga Chinese. Ang main religion nila dito is Buddhism, Taoism, and Confucianism. Kukunti lang yung mga Roman Catholics. So, kaya napaka-sacred na grounds ng Ama Temple dito para sa mga Macanese. So, mga taga-Macau. Lay down. Oh, So, andito ko sa loob ng temple. Ino-observe ko sila at nagpe-pay respect rin tayo sa kanilang religion. So, nagpe-pray sila. Yan yung place na pinagdadasalan nila. Yan. So, dapat tahimik lang dito kasi napaka-holy sa kanila tong place na to. So, yan. one who can make you sleep like a baby. When you feel all alone, it's a lie. So ngayon, natapos na ang aking second day dito sa Macau. Ang dami ko napuntahan sa aking second day. Yan yung Sao Paulo Cathedral, Senado Square, Ama Temple, at saka nawala-wala pa ako dito sa buong Macau. Yung mga hindi kadalasang binibisita ng mga turista, napuntahan ko dahil sa nawala ako. So ang gandang experience naman, pero balik tayo dun sa realidad kung bakit pumunta ako sa Macau. Anong pwedeng i-improve or i-compare natin sa Pilipinas na pwede mas maganda pa sa Macau. So, na-realize ko na dapat pa rin ipagmalaki ang bansa natin at dapat pa rin mag-invest ang mga investors sa Pilipinas at mga turista dapat pa rin bumisita sa Pilipinas kasi tayo napaka-hospitable natin. Besides, magaling tayo mag-English, which is nahihirapan akong kausap dito yung mga Chinese dahil hindi sila marunong mag-English kaya nawala-wala ako. Mali-mali mga binibigay ng information. So, nag-rely rin ako sa sarili kong kakayahanan. Tumingin na rin ako sa mapa. Yun din ang ending. Nagtanong-tanong rin ako. Hindi nila ako maintindihan. So, mas magandang ako na lang sa sarili ko nag-research. So, besides na magaling tayo mag-English, napaka-hospitable natin. Dalang mga iba dito na mga taga-Macau, ang susuplado at ang susuplada. Hindi sila very hospitable. Iba talaga ang Pilipino. Iba talaga. Hindi mo may magpapalit ang bait ng Pilipino pagdating sa mga bisita. Kaya, ngayon, nandito na lang ako sa Bay. Relax ako. Pauwi na rin ako. So, bukas, third day ko, mas pupuntahan ko yung mga maganda like si Mount Fortress and mag-hotel hopping tayo. Yun yung aking last itinerary for Macau. So ngayon, ina-enjoy ko muna yung napakagandang view. Ganda-ganda, napaka-romantic rin, parang seaside bay, although hindi rin siya pinupuntahan ng mga turista, na-discover ko na naman. Another discovery of Happy Loner Traveler. So, see you tomorrow! So, dito ako ngayon, pauwi na ako sa Venetian. So,
sumakay na lang ako ng transportation bus. Although, okay lang naman ang pamasahe fare kasi 3:20 pakata lang naman. Kaya okay lang. So, masaya dito habang nag-ride ka na rin ng bus, nagsa-sightseeing ka na rin, nagtutour ka na rin kasi nakikita mo na rin ang buong Macau. So, yun yung advantage rin nito. Nakukuha lang aircon pa. So, andito ako ngayon sa downtown ng Macau sa may Sao Paulo. So, ang maganda dito is napakalinis ng downtown nila. I-compare mo sa Manila, napakalinis. Kaya dapat linisin na natin yung mga downtown natin kasi sobrang napakadumi dito, napakalinis ng downtown nila. Talagang walang dumi kahit saan ka tumingin, walang dumi. So, ini-enjoy ko lang yung nightlife dito ng Sao Paulo, ng Macau. So, ayun, napakalinis, napakaganda. Laughing and watch the last one die. I'm looking to the sky to save me. Looking for a sign of life. Looking for something to help me burn out bright. I'm looking for. So, andito ako sa mga casinos sa downtown. Ayan, nakikita nyo. Ganda-ganda, di ba? Yan yung Casino Lisboa. Ito sa kabila ko. Kaya yan, naglalakad-lakad lang ako dito. Ine-enjoy at sinusulit yung isang place. Inoobserbahan yung mga tao. Kung ano yung mga kultura nila, mga ugali nila, na lamang tayo na pwede pa nating improve. Yan. Kaya yun, nag-enjoy lang. Naglalakad lang dito sa downtown. Give it all away if you give me one last try. We live happily ever trapped if you just save my life. Run and tell the angels that everything's alright. So nakita nyo, andito ako sa downtown Macau. Ayun, umiikot-ikot lang ako. Kaya na-realize ko kung bakit pinangalanan ng Macau na Las Vegas of Asia. Kasi tingnan mo naman yung mga nasa likod ko, naglalaki ang mga buildings ng mga casinos. MGM, Wynn, napakadami pa. At ang temperatura dito pareho rin sa Pilipinas. Mas sabi ko kung i-compare ko sa Pilipinas, mas more on Tagaytay. Mahangin, medyo malamig. Kaya tama-tama ang mga bakasyonista dito na gusto rin magpalamig. Tama-tama, pareho siya sa Tagaytay ng Pilipinas. Siyempre mag-focus rin tayo sa delicacies na specialty ng Macau. Isa sa mga specialties dito sa Macau is yung egg tart. Parang siyang egg pie pero parang leche flan ang flavor. Isa ang egg tart sa mga pinakamasarap dito sa Macau. So must try ito sa Macau, napakasarap. Sobra. So hello sa aking third day. Ang unang gagawin ko ngayon is pumunta muna ako ngayon sa Mount Fortress. Actually, nasa Mount Fortress na ako. Then, after nun, mag-hotel hopping tayo sa Galaxy and sa City of Dreams. So, ngayon, bakit ako ng Mount Fortress? Pataas siya. So, hindi ka na. Medyo mataas yung aakyatin mo ng Mount Fortress para makita mo yung buong view ng Macau. Medyo ruins to mga tira-tira na lang. So, history na siya. Now I wanna do it up so bad. Party it up so bad. Spend it up so bad. So the whole world knows my love for you is so bad. My heart is so bad. My love is so bad. For you. Now with a girl like you, I don't care who passes my way. Rihanna or Beyonce could holla at me. It doesn't mean nothing, cause nothing compares to the joy you bring. So, them other girls can go, they don't make me feel so gone. Cause with you, girl, I'm losing control. Oh, now I wanna do it up so bad. Party it up so bad. Spend it up so bad. So the whole world knows my love for you is so bad. My heart is so bad. My love is So yan, andito ako ngayon sa Mount Fortress. Nakikita nyo, napaka-old ng ruins. Meron din ganito sa Pilipinas, sa Intramuros, and meron din sa Cebu. Fort San Pedro sa Cebu. So, itong Mount Fortress, dati siyang Portuguese colony, and ngayon, isa na siyang special administrative region dito sa China, katulad rin ng Hong Kong.
So, ang ganda na makikita mo sa mga fortress, napaka-relaxing. Pwede rin yung mga iba dito, nagda-date na lang sila, yung mga local. So, napakaganda dito. If this is real love, then I didn't know before. She got your boy doing crazy things that I never thought I'd ever do. No, now I wanna do it up so bad. Party it up, it's so bad. Spend it up so bad. So the whole world knows my love for you is so big. My heart is so big. My love is so big. For you, for you, for you. My heart is for you, for you, for you. My love is for you, for you, for you. My heart is for you, for you, for you. My love is for you, for you, for you. It's so big. Lintik na pag-ibig, parang kidlat. Puso kong tahimik na naghihintay. So, andito ako sa City of Dreams. Isa na naman to sa mga casinos na sikat dito sa Macau. Dito nakikita yung dancing water na show na maganda. Yung mga mermaids, nakikita mo. Ganda. So yan, tapos na ang aking Macau tour. Ang masasabi ko ay, ang economy ng Macau ay largely based on tourism. So, marami pa tayong dapat ma-improve sa Pilipinas para maging isa rin to sa mga top tourist spots sa buong mundo. So, masasabi ko na ang mga advantages natin sa Pilipinas is masyadong pricey dito. And mga food nila mahal, mga shopping nila mahal, and high cost of living ang Macau. So, mas mura pa rin sa Pilipinas, kaya mas dapat mag-invest pa rin ang mga investors, foreign investors sa Pilipinas kasi mas mura ang labor natin, ang mga materials natin, ang food natin. So, dapat pa rin tayo puntahan kasi mura ang kaya natin i-offer. Besides ng hospitable and magaling tayo mag-English, accommodating pa tayo. Ang disadvantage lang ng mga Pilipino sa mga taga dito Chinese sa Macau is napakadumi natin. Kumbaga napakadumi ng mga places natin, hindi natin nililinisan. Hindi katulad dito, napakalinis ng downtown nila. Sa atin, yung downtown natin, punong-puno ng basura. So, ang kailangan baguhin lang natin is yung structure lang natin. So, para sa akin, oo, maganda yung mga man-made structures ng Macau, pero mas pipiliin ko pa rin ang nature ng Pilipinas. Napakalaki ng potential ng Pilipinas. Kailangan lang natin itong i-improve at alagaan at linisan at i-preserve. So, and i-promote. Kulang tayo sa promotion. Di katulad ng Macau, sobra sa pag-promote sa ibang bansa. Tayo kulang na kulang. And takot na takot rin ang mga turista pumunta sa atin kasi black propaganda nga ng mga reporters na nagkakaroon ng gulo. So, natatakot ang mga turista na pumunta dito. Di katulad dito sa Macau, iwan mo lang yung gamit mo dyan. Pagbalik ko nga andyan pa rin, hindi nanakaw. So, nag-experiment rin ako mag-iwan ng gamit ko. Pagbalik ko, hindi mananakawan or hindi rin bubuksan ng bag mo kahit na ang backpack mo nasa likod. So, dito parang mababa ang crime rate nila. Katulad sa atin sa Pilipinas, kasi napakadaming crime rate. Napakataas ng crime rate natin, napakadaming crimes. Kaya, ang mga dapat baguhin lang natin is maging malinis tayo sa paligid, mahalin natin yung bansa natin, huwag tayong gumawa ng mga kalokohan para hindi matakot ang turista sa atin. Saka ang ganda rin ng airport nila. So, nabalita nga na isa ang Pilipinas sa mga worst airports in the world. So, importante na sa pagdating ng dayuhan, sa gate pa lang, wini-welcome natin sila, hindi lang sa ugali natin, kundi sa kapaligiran natin kasi doon nakikita ang ugali natin. So, ito si Happy Loner Traveler, Army Yuson, and watch nyo at basahin yung article ko na Happy Loner Traveler Goes to Macau. So, thank you, and hope you enjoyed my show. Just visit armyyuson.blogspot.com, Happy Loner Traveler.